Alam natin ang bigat ng pakiramdam kapag dumarating ang sweldo. Pero bago pa matapos ang buwan, iniisip mo na kung paano ito pagkakasyahin. Pagkain, kuryente, pamasahe, gamot, matrikula. Nagtatrabaho at nagsisikap naman tayo. Pero parang bawat buwan, mas kaunti ang natitira at mas marami ang kailangang bayaran. Hindi dapat ganito ang buhay ng Pilipinong nagsisikap. Kung tutuusin, may nakaabang ng mga solusyon na maaari na nating gawin ngayon. Una, kailangan maipatupad ang 85 pesos wage hike. Maliit na nga, installment pa. Pumayag na ang groups gaya ng Financial Executives Institute of the Philippines at nakahanda na ang dagdag pasahod ng ibang employers. Kaya di dapat mawala ang umento sa sahod dahil lang may humarang dito sa korte. Ang dapat gawin ng DOLE at OSG, labanan ang kaso para agad na ma-dismiss ito o ma-lift ang suspension ng wage hike. I also urge our business community, dumaan tayo sa administrative processes for exemption. Irespeto natin ang batas at ang tripartite system kung saan may boses ang manggagawa, employer at gobyerno. If this system is bypassed, the predictability and industrial peace which allows businesses to thrive will be at risk. Kasabay ng dagdag sahod, ibaba natin ang singil sa kuryente. May kapangyarihan ng ERC sa ilalim ng EPIRA na magtakda ng cap o limit sa recoverable rate of systems losses at pumili ng methodology sa rate setting. Gamitin natin iyan para pababain ang systems loss at iba pang pass-through charges na pinapasan ng consumers. Gamitin din natin ang ERC para suriin ang generation charges, ang pinakamalaking bahagi ng monthly power bill. Bawat singil dapat malinaw at may sapat na batayan. Kung may sobrang singil, maling singil, o halagang hindi dapat ipinapasa sa consumers, alisin at i-refund agad. Hindi pwedeng dagdag sahod sa isang kamay, tapos kukunin din sa kuryente sa kabila. Pagdating sa wage hike at pagbawas ng singil sa kuryente, may sagot, may paraan at kaya natin itong ayusin. Pagsikapan natin na iparamdam sa ating kababayan na kapag nagtatrabaho ka ng marangal, may bunga ang iyong pagsisikap. Dapat kaya nating bumili ng pagkain nang hindi kinakabahan sa preso. Bayaran ng kuryente nang hindi nag-aalala kung ano naman ang kailangang bawasan. Magpagamot kapag may nagkasakit. Pag-aralin ang mga anak at kahit kaunti, makapagtabi para sa bukas. Iyan ang buhay na nais nating maibigay sa bawat Pilipino. Yung makakauwi tayo sa ating mga mahal sa buhay sa dulo ng bawat araw na hindi ang susunod na bayarin ang unang pumapasok sa isip. Yung mas magaan, mas tiyak, at mas panatag ang bawat pamilyang Pilipino.